Damay sa bagong utos ni US President Donald Trump ang mga Pilipinong TNT sa Amerika. Hindi na raw kasi porket pinanganak sa Amerika magiging US citizen na agad. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kontrobersyal ang bagong executive order ni US President Donald Trump tungkol sa birthright citizenship. Sa ilalim ng 14th Amendment ng Konstitusyon ng Amerika, lahat ng ipinanganak sa Amerika ay ituturing nilang citizen o mamamayan. Pero kinontra yan ng bagong kautusan ni Trump kung saan nakasaad na hindi porket pinanganak sa Amerika citizen na agad-agad. Sa kanyang EO, hindi bibigyan ng US citizenship ang anak kung una, ang nanay ay iligal na nakapasok sa Amerika at ang ama ay hindi American citizen o permanent resident. At pangalawa, kung ang nanay ay temporary lang ang pananatili sa Amerika at ang ama ay hindi American citizen o permanent resident. Sa madaling sabi, American citizen lang ang ipapanganak kung ang isa sa kanyang mga magulang ay US citizen at kikilalanin niya ang bata. Ipatutupad ang executive order 30 days matapos pirmahan ang kautusan para lang sa mga ipapanganak pa lang. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi pwedeng ganun-ganun na lang itatabla ang EO ang nakasaad sa konstitusyon. Katunayan, higit 20 state ang nagbabalak harangin ang utos ni Trump. Ang bagong polisiya na yan ni Trump ay bahagi ng agresibo niyang kampanya laban sa mga illegal immigrants sa Amerika. Sisimulan na nga ang mass deportation sa aabot sa 14 na milyong illegal immigrants. Pihadong maraming Pilipino ang tatamaan niyan. Kaya paalala ng National Federation of Filipino-American Association, isecure na ang mga dokumentong maaaring ipakita sakaling questionin ang kanilang immigration status. We also, want them to seek legal advice as much as they can. This is probably a time where there's a lot of fraudulent schemes. So, try to stay away from that. Try to stay informed as much as possible. Obviously, work ethically. Paulit-ulit na rin pinaalala ng Department of Foreign Affairs na umuwi na ng Pilipinas ang mga undocumented na Pinoy kaysa ipa-deport sila. Kapag kasi ipina-deport, banned na silang tumapak ulit sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.